Sound check. Good afternoon, everyone. We're just waiting for the rest of the participants to come and join us. So kindly stand by. Kindly stand by, everyone. We're just waiting for the rest of the participants to join us. Kindly stand by, everyone. We're just waiting for 3 more franchisees to
Good afternoon, everyone. We're just waiting for one more franchisee to join us. Thank you so much. All right. Once again, thank you so much, everyone, for waiting. Today, we're going to be discussing auto replenishment, its function, and how it can be beneficial for your store operations. Once again, this is Angelo Miranda, your senior business consultant, and together with me, Yes, this is Donna, your operations manager. all right, moving forward. All right, to give you an overview about the auto replenishment will ensure that the stores have enough inventories of generics medicines para po sa inyong daily operations. To ensure din na meron tayong laging enough stocks para sa ganun ay hindi tayo mauubusan sa pang-araw-araw nating operations. Next slide. Okay, so every store will have a dedicated stock analyst. So the objective of auto replenishment is first is profitability, and then second is store inventory. So under profitability, ina-ensure po natin na under auto replenishment, magiging profitable po ang ating store. And That's correct. Those are just mangilang-ilang benefits pa lang ng ating auto replenishment, no, Miss Donna? And definitely, if we have enough stocks for our Valumed, syempre mataas din ang profitability ng ating store. Moving forward.
Of course, every stores will have a dedicated stock analyst. So meron po kayong dedicated stock analyst na i-assign sa inyo, no? Na magiging mag-monitor at naka-focus sa pag-monitor ng inyong inventory at ng inyong mga stocks. So on a daily basis, your stock analyst will check on your inventory. Also, your SA or the stock analyst will ensure that the inventories are up to date based on the allocation na sinet up po natin or bago tayo mag-start with your auto-replenishment. Later on, i-discuss natin kung paano tayo mag-set ng allocations, and that will be coordinated with your stock analyst and your operations manager. Again, the advantages of having a stock analyst, pwede po kayo magkaroon ng diretsong communication with the stock analyst para sa ganun ay meron tayong alignment lagi pagdating doon sa inyong daily inventories at masiguradong hindi tayo mauubusan ng ating stocks. Later on po, i-open natin ang ating Q&A, no? On the latter part of this webinar. So kung meron po kayong mga katanungan, paki-reserve na lang po ito later sa panghuling parte ng ating webinar. Moving forward. Okay, so ang stock analyst din po natin will place daily order of every stocks that falls below allocation. So later on, as mentioned by Sir, we will discuss kung paano gagana, kung paano tayo mag-auto rep. But basta po nag-fall below allocation, ay automatic po na mare-replenish ang ating stocks. So next is the stock analyst will ensure that the replenishment shall be delivered to store on a weekly basis or bi-monthly basis. So this will be your option po. So you will mag-heads up lang po kayo sa amin if you want it on a weekly basis or bi-monthly basis. Pero yun nga, nakadepende po lahat yon sa allocation na sinet po ninyo. Okay, so again, moving forward, when it comes to HQ operations, our stock analyst, again, this is just to rehash the details on the responsibilities of your stock analyst. They will closely monitor your inventory on a daily basis, no? To ensure na hindi magpa-fall below allocations ang stocks po ninyo, no, sa inyong stores. Also, your stock analyst will analyze your store daily offtake or yung benta ng inyong magiging store. And of course, this will match with your RDU allocations, yung RDU allocations natin for HQ, because definitely for every stores, meron tayong allocations na naka-assign for every product po natin dyan sa inyo. Also, your stock analyst will have advanced analysis on the movement of your items para sa ganun, kung medyo bumibilis na yung particular item natin, ay pwede ulit tayo mag-set ng another allocations kung itataas natin, or ganun din naman kung ibababa natin ang allocations ng inyong store. Also, the stock analyst will have a daily communication with the store pharmacist because napaka-vital ng collaborations po natin and everyday alignment natin when it comes to store allocations and of course yung pag-monitor natin ng ating inventory. Again, magiging successful po ito at kailangan natin ng close monitoring and collaboration with your pharmacist. So napaka-importante ng role ng pharmacist pagdating sa pagkakaroon ng maayos na communication and collaboration with the stock analyst. All right? Okay, so the store pharmacist must set allocation based on the store's monthly performance. So as we have said earlier, the role of the pharmacist is very vital, especially when setting the allocation based on the store's monthly performance. So alam naman po nito ng ating mga pharmacist. So kaya may close monitoring. So as much as possible po, sana nasa WhatsApp po ang ating pharmacist para at least ay yung communication po natin is maging mas maayos. Kasi naandun naman po ang ating stock analyst. And then the store pharmacist must closely work with the stock analyst to ensure that the allocation is correct. So may process po tayo para dito, but basically the allocation will be based on the set allocation will be based
with kung ano yung sinabi ng ating pharmacist, kung ano po yung approved ni store. And then the store pharmacist must ensure that the inventory reflected on the POS is correct versus the actual physical inventory. So, ang una po kasing gagawin natin is to do an physical inventory po sa ating store. So, based po doon, kung ano po yung actual physical inventory natin, dapat yun po ang naka-reflect sa ating mga POS to ensure na magiging maayos po yung ating auto-replenishment. Then, please use the official forms for allocations and inventory. So, we will show it later po on the latter part po of the presentation. Alright, just to have some clarification lang on that, Miss Donna, no? With regards to doon sa mga bagong store pa natin or yung mga hindi pa nag-o-open na store or yung mga bagong store pa lang natin, yung pong allocation natin ay isa-set of course ng ating ng operations muna natin and of course ng stock analyst natin because basically alam naman natin the store pharmacist cannot set the allocation naman kung kakabukas or hindi pa nagbubukas ang ating pong pharmacy. Ano po? So meron tayong tinatawag na incubation period or incubation program for the first 3 months. Yung first 3 months natin, dyan natin i-analyze kung kamusta talaga ang movement noong ating bawat inventory or ating benta. After 3-month period, doon tayo magkakaroon or maaari tayong magkaroon ng another setting ng allocation or pwede tayong magkaroon ng adjustment kung alin ang itataas at alin ang ibababa na allocation po natin sa bawat item natin. And of course, moving forward, napaka-importante talaga ng role ni pharmacist kasi dapat ang pharmacist at si pharmacy assistant must always work together to conduct physical inventories. Alam naman natin po na although we're using the POS, minsan meron pa rin tayong nakakaligtaan, no? Pagdating dun sa physical inventory kasi importante ang physical inventory ay nakamatch kung ano ang nakareflect doon sa POS po ninyo. And any deviation, sabihin natin merong nagkulang or may nawawala kayong stocks dyan sa inyong store, ano po? It should be properly communicated with your stock analyst para magkaroon tayo ng alignment. Again, ang inyong pong POS, si pharmacist po ang mag-encode doon sa inyong inventory, no, doon kung magkakaroon ng adjustment. Pero kung kayo po ay magkakaroon ng adjustment, dapat ay sabay kayo ni stock analyst na nakatingin doon sa POS para sa ganun ay well communicated kung ano man yung nagkaroong adjustment. Dahil importante na magkapareho or magka-match ang physical inventory nyo at ang POS inventory kasi po ang aming stock analyst ay nakatutok doon sa inyong POS, of course. And of course, the store pharmacist must ensure that the items encoded on the POS is correct. Wag po nating bagu-baguhin ang nakasulat doon sa ating POS. Ano po, katulad nitong last natin, store pharmacist must use the same product description and category given by the stock analyst for proper alignment. Alam po natin, no, sa experience natin in the past, no, may mga pharmacists na shortcut nila yung nakasulat doon sa POS. Ano po? Shortcut nila o di kaya may nababawasan. Let's say for example, yung miligramo ng gamot, nababawasan, hindi nila ini-encode. So dapat po, kung ano ang tamang product description, wag po natin itong bagu-baguhin kasi ito po ang naka-enroll sa ating system. Para sa ganun ay align tayo when it comes to adjustment ng ating allocation kasi baka mamaya si stock analyst ay hanap ng particular na pangalan ng gamot tapos binago pala ni pharmacist yung kanyang pagkaka-encode. So dapat po ay align tayo kung ano ang tamang product description. All right, moving forward, Ms. Donna. Okay, for store pharmacist will no longer need to place order of generics medicine. So, under auto replenishment, mga generics medicines po ang kasama doon. So, hindi na po kailangan mag-place order. So, magandang balita po ito. Kasi actually, alam kong nahihirapan po kayo minsan na, ilan ba ang o-orderin ko? Ilan ba yung forecasting po natin? So, with auto replenishment, hindi na po tayo mahihirapan sa ordering ng generics medicines. Kami na po ang bahala. And then stocks will be automatically replenished based on the allocation. So again, reminder lang po, pag nagsiset tayo ng allocations, una, nakabase po ito sa monthly performance. And then, syempre po, kailangan, yun nga, kahit papano, magkakandak po talaga tayo ng forecasting, at least po,
para dun sa mga ongoing ng stores. Well, for the newly opened stores, dun po muna tayo magbe-base sa ating initial stocks po. Kung ano po yung nakaset doon, and then moving forward, makikita naman po natin yun kung alin po dun yung mga fast moving. Halimbawa, kinukulang na po kayo for this certain medicine. Yan, aaralin po natin yon moving forward, and then pwede po nating taasan yung allocation doon or pwede nating babaan. Depende po sa assessment natin habang tumatagal po ang ating operations. Tama ka dyan, Miss Donna, no? Again, kung meron tayong auto-replenishment, especially for generics medicines, no, hindi na po problemahin ng store pharmacist o ni franchisee ang mag-reorder weekly. Kasi automatic, ang ating mga stock analyst na ang magfulfill po nito, and darating na lang po ito sa inyo. Of course, may notification pa rin naman po kayo kung ano po yung mga medicines or mga generics medicines na i-auto-replenish or naka-auto-replenish po na darating po sa inyo. Ang kagandahan nito, as ValueMed Generics Pharmacy, as a generics pharmacy, no, dapat ma-ensure natin na hindi tayo na wawalan ng stocks ng generics medicine dahil pumupunta po ang consumer sa atin, not for the branded medicines, but because of the generics medicine. Yan ang ating objective, to serve the community with quality generics medicines, kasi kaya napaka-importante na lagi tayong may stocks ng ating generics medicines. Alright, moving forward. And of course, the stocks will be delivered on a regular basis. Okay, kung kayo po ngayon ay naka-weekly basis, so weekly, meron po kayong delivery ng inyong auto-replenishment. Or yun naman po nasa malalayong lugar na nagpapadeliver ng twice a month lamang, kung ito po ang nasa agreement ni stock analyst and ni pharmacist, so twice a month, meron po kayong automatic na delivery. So again, kung kayo po ay medyo nasa malayong lugar at twice a month lang din po ang inyong delivery, no, medyo i-forecast po natin ng mas maayos ang inyong allocation. Lalo na kung twice a month lang ang inyong delivery. So syempre dapat kung medyo twice a month lamang, so dapat meron tayong mas mahabang leeway or allocations para sa ating inventory. Again, kung si store pharmacist also may order additional stocks kung kinakailangan. Okay? Kung sa palagay nyo ay meron kayong emergency order doon sa inyong store at kailangang mag-additional order at medyo or di kaya naman ay medyo tumaas ang demand ng nitong particular item na ito, pwede nyo naman pong i-heads up ang ating stock analyst. Alright? Now, pagdating naman po doon sa ating branded medicines, no? Ang branded medicines po ay i-order nyo pa rin online sa ating portal. Ang auto-replenish lamang po natin ay generics medicines. Moving forward, Ms. Donna. Okay, so pharmacists, franchisees, stock analysts, communications officers, store coordinators, and operations manager must conduct regular Zoom meeting for alignment, allocations, adjustments, and business development meetings. So importante po ang collaboration natin for auto-replenishment to work. Kasi una, kailangan natin mag-align para dun sa ating mga set allocation, and then yung mga kung mayroon pong mga for adjustment, we wanted to raise the allocation, you wanted to kumbaga lessen the allocation, so we can do that po. Just let us know, kaya kailangan po ng collaboration. And then if ever man po na yun medyo matagal-tagal na tayo, actually you can also nominate a generics medicine na for example lang po ay baka fast moving ito sa inyong tindahan, so we can add it to the list po. Actually, it will depend on the store. It will depend on the location of your store. Baka mabenta po itong certain gamot na ito ng generics medicine sa inyo. Yun, pwede po nating isama sa ating auto-replenishment. Pwede nating i-enroll under auto-replenishment. So again, yung collaboration po natin as a team, ayan, so it's very important po for auto-replenishment to be successful. Of course, tama ka dyan, Ms. Donna. No? Communication is the key para sa ganun ay maging successful yung ating auto-replenishment. And of course, yung pag-grow ng ating business, of course, as our franchisees, we are here for your business operation every step of the way to ensure
that you're properly guided and to ensure na mag-grow ang business natin. So kung kayo po ay may pangangailangan, let's say for example, for any alignment or allocation adjustment, or if you want to do any business development meeting, please collaborate with us and communicate with us, and we can set a Zoom meeting for that one. So we have this sample form. So ito po ang ating sample form for auto replenishment allocation form. So as you can see here, meron po dito. So if you wish to adjust the allocation, please reflect on the column D. So we have 4 columns here. So the description of the medicine, and then yung weekly allocation. So ito po yung sinet ng ating mga stock analyst para at least may guide po kayo for starters, and then adjustments if any. So dito po tayo mag-a-agree kung okay na po sa inyo yung sinet na allocation, or if you wanted to adjust po the allocation, and then remarks, yun kung ano man pong remarks ang ano natin. And then we have a note here. So for bottles po, we count it by bottle. So for example, naglagay po kayo dyan, nagbigay po tayo ng sample ng medicine dito. For example, aluminum magnesium hydroxide suspension na 120 ml. So we count it as 3 dito po sa weekly allocation. So ibig sabihin po noon, 3 bote ang nakaset po. Ibig sabihin yun po yung allocation. Kailangan hindi po bababa sa 3 bottles yung nasa store natin. So, sa ano naman po, by box of 100, so we count it by box. So, for example, is amlodipine 10 mg tablet by hundreds. So, we have here na nakaset sa weekly allocation is 10. So, ibig sabihin po noon ay 10 boxes ang nasa store dapat para masabi natin na, okay, healthy ang aking inventory. Kasi ang allocation ko ng amlodipine is 10. So just in case po, bumaba po yung allocation sa 10, ayan, or mabawasan lang po, ay automatic po yun na i-replenish na po dito ni stock analyst. Okay, tama ka dyan, Miss Donna. No? Just to give you an example, let's say for example, kanina yung sinabi ni Miss Donna, aluminum magnesium hydroxide, ano po, no? Kung 3 bottle ang allocation po natin, syempre yan ang ating sinet na allocation na pinagkasunduan ni stock analyst at ni pharmacist. And let's say for example, for week 1, nabawasan ng 1 bote po ang inyong 3 allocation, automatic po by the end of that week or kung ano man po ang schedule ng inyong delivery, ay may marireceive po kayo na 1 para yung inyong allocation on a weekly basis ay laging 3. Ano po? Pagdating naman po doon sa ating nakatabletas, example din ni Ms. Donna po kanina, kung kayo ay nakatabletas, let's say for example, ascorbic acid tablet 100 by hundreds, kung 3 kahon na tigo 100 ang allocation natin, let's say for example, nabawasan na yung pangatlong kahon, ano po, or nag 50% na yung pangatlong kahon, automatic, magre-replenish po yan ng 1. Alright, moving forward. Ayan. So, ang next form is the store inventory report form. So, under store inventory report form, we have the product description. So, dito po natin ilalagay lahat po ng stocks under kung ano po yung nasa POS natin ng mga generics medicines. And then next is the POS quantity. So, yan po yung system quantity. And then the actual quantity, ito po yung quantities na nasa tindahan natin, yung actual na binibenta natin. And then for the variance, naka-formula na po yung ating report form. So automatic po yun na magre-reflect na either kulang ka or over ka ng stock. And then for the pack size, so we have the blister pack or foil pack or bottle. So depende po sa packaging po ng ating gamot. And then unit of issue is kung ilang piraso po ang isang kahon. For example, ang amlodipine 10 mg is always by hundreds. So 100 po yung nakalagay. And then the lot number, batch number, expiration date of the medicine. And then for the remarks po, para at least well-guided po tayo. So we have different reasons po na pwedeng ilagay depende po sa outcome
nung ating inventory. So una is we have the unposted sales. So maaari po kasing naibenta na yon pero hindi po siya nag-reflect sa POS, hindi bumawas sa POS. And then we have also the missing. So nung nagbilang po tayo, ang naging final na remarks is nawawalan tayo ng number of pieces, depende po. And then tally, syempre kung ang wala po tayong variance, ayan, tally po ang POS quantity with the actual quantity. So next po is wrong punch. So for example, baka instead po na ang binibili ni customer is 10 milligrams, ang naibigay is 5, so automatic po yun, magkakaroon po ng variance yung isa at ma-over naman po yung isang milligrams, yung 5 and 10 milligrams. So doon po papasok yung wrong punch. Or over punch, nagkamali po ng punch si PA sa POS. So instead na 10 pieces yung pinunch niya, 20 pieces po yung naipunch niya. And then wrong post processing, actually it's just the same with wrong punching po. So meron pong maaring may discount, maaring may maling quantity na i-input po sa ating POS. So yan po yung mga different reasons. Para at least lang po, madali po siyang i-track. Para alam din natin kung ano yung next step. Paano pag unposted sales? So usually we can pag unposted sales we can report it po sa ating POS provider para ma-help po tayo na ma-resolve iyon. And then for the others naman po, for example ay mga wrong punching, pwede po kasing i-adjust yon ni store basta may meron pong alam po ni owner yan para at least nandun po si coordinator, andun din po si stock analyst para yung adjustments po magawa siya on the spot. Okay, thank you so much, Ms. Donna. Of course, we just want to clarify, lalo na po doon sa mga existing na natin na franchisee or yung mga nag-ooperate na natin na franchisees. Definitely, magkakaroon po tayo ng physical counting or physical inventory ulit. Our dear pharmacists and PA, pakiayos lang po natin ang ating physical inventory to ensure na tama din yung ma-encode doon sa ating POS. Again po, our team will be there to help you with the inventory or maybe there to help you with the inventory. Pero po ang last po talaga na encoding ay of course manggagaling kay pharmacist at saka kay pharmacy assistant to ensure na tayo ay natama po ang inyong nabilang at tama din po ang inyong ipinasok. And again, our stock analyst ay hindi po ang stock analyst namin ang mag-encode nito. But of course, dapat align po tayo na tama po ang nasa physical at tama din ang ating nasa POS. And also doon sa ating mga existing na rin na franchises, mga nag-ooperate na, pakipasa na rin po ang ating allocation. Yung ating mga target allocation para sa ganoon ay as soon as possible ay makapag-simula na tayo with our auto replenishment. Right, Ms. Donna, do you want to add something? Iyon. So kapag ginagawa po ang physical inventory, so please take note po na so far it will be a whole day activity. Yan po yung mga kailangan nating paghandaan. Kailangan din po as much as possible para matapos tayo kaagad. Meron pong mga tutulong para mag-count para at least mas mabilis po nating magawa ang physical inventory. And also, kailangan pong i-investigate kaagad on that day yung mga variances na lalabas para at least ay makapag-come up po tayo ng final quantities bago umalis ang ValueMed team sa ating store. And also just a reminder lang din po sa ating mga pharmacists at saka sa ating mga PA na nag-physical inventory, kailangan din po ninyong mag-report of course sa inyong mga sa ating franchisees, sa ating mga boss, kailangan align din po tayo sa mismong franchisee, sa may-ari po ng store para alam din po nila kung ano ang final report po ninyo para sa ganun ay ito ay malinaw at klaro at align para sa ating lahat. Again,
the success of our auto-replenishment will rely on dapat ay align at pare-pareho po tayo ng data po natin. It will be mas ma-detect po ng ating stock analyst, no, ang ating proper allocation at replenishment, of course, kung tama ang ating mga datas po natin pare-pareho at naka-align po tayo. Alright? Moving forward. So for the Q&A, please, you may use the chat box para po masagot po natin ito isa-isa. Alright, baka meron po kayong questions, baka may katanungan po sila. Please use the chat box for your questions, any clarifications po on our auto-replenishment program. Okay, we have question from Senis iPhone. Yung encoding po ba ng deliveries ay si stock analyst ba ang gagawa? Ang encoding po ng deliveries ay pagkarating po dyan mismo sa inyong store ay si pharmacist po ang gagawa po nito. Ano po? And of course, may kopya pa rin si stock analyst sa headquarters to ensure na tama din ang na-encode po ni pharmacist. Hindi po kasi pwedeng si stock analyst ang mag-encode po niyan. Dahil po sa kadahilanan na kailangan kung ano po ang na-receive nyo. Tama ba yung items na inyong na-receive? Ito ba ang quantity at product na na-receive ko? So dapat po talaga ay si pharmacist ang mag-encode nito sa inyo pong POS. And of course, i-align na lang yan ni stock analyst kung magkakaroon man po ng kung may kulang o may pagkakamali sa pagta-type, diyan po magkakaroon ng papasok si stock analyst para makialam po doon sa inyong encoding. Alright? Okay, we have another question from Miss Annabel. So, mag-start pa lang ang store namin soon at gusto ko pong malaman kung sino po ang mag-e-encode sa POS ng mga stocks. So, even po yung ating basta yung mga regular ordering po natin, si store po ang nag-e-encode sa POS ng ating mga stocks po. So, kailangan po kasi kung ano yung na-receive na actual, yun din po yung yun po yung i-encode natin sa POS. So, as much as possible po ay kung gusto niyo po magkaroon kayo mag-nominate kayo ng encoder para at least naka-focus lang po siya doon sa pag-encode sa POS. But nonetheless, kailangan si store po ang mag-e-encode sa POS ng mga nare-receive nating deliveries. Alright, we have question naman from Micah Anjanel Hernandez. Every kailan po nagkakaroon ng physical inventory per year? Alright, Micah Anjanel Hernandez, ano po ang best practices po talaga natin? Dapat nagkakaroon kayo ng physical inventory at least weekly. Ano po? To ensure kasi nandyan po ang benta ng ating store and of course nandyan ang investment ng mga franchisees to ensure na tama pa rin ang inyong inventory po. So dapat po mga franchisees, pharmacists, no, dapat ay weekly po ang inyong physical inventory kasi minsan hindi natin naiiwasan, no, may mga nawawaglit na item. So dapat po ay ito ay properly recorded po ninyo. Dahil again, nag-invest po kayo sa item na yan, so dapat po tama ang bilang lagi. Alright, may question tayo from Sir Dennis Balajay. Ang encoding ba is through barcode reader or encoded manually? You can either use the barcode, pero kasi ang karamihan po natin ngayong mga franchises ay ini-encode ito manually. Kasi po ang medyo ang challenging lang naman po diyan, Sir Dennis, no, would be yung initial. Okay? Yung initial encoding kasi yun talaga i-encode natin on a manual basis. Pero in the future kasi every time po na magkakaroon ng replenishment ay plus minus na lamang po tayo pagdating doon sa quantity of the items. Ayan.
As additional lang po, don't worry Sir Dennis, nag-i-issue naman po tayo ng stock sheets. And also for the regular deliveries, we have the Google Drive po. You can access there. Madali lang naman po yung pag-encode. It's just copy paste lang po. So hindi po tayo mahihirapan sa pag-encode ng ating mga products. All right, we have question from Samsung SM. Regarding po sa store inventory report form, everyday po ba ito gagawin? Ang ating pong store inventory report form, kasabay po ito ng inyong physical inventory. So weekly po kayo magbibigay kay stock analyst. This is just to ensure, of course, na align tayo sa POS at sa inyong physical inventory. Ano po? So we have a follow-up question, sir, from Miss Annabel Medillo. So variances is a mortal sin inside the pharmacy and even to the consumers. So paano kaya natin ma-prevent all kinds of variances? Of course, ma'am, syempre, una may POS training naman po tayo para sa ating mga staffs. Actually, kasama po ang franchisee doon. So, una, syempre yung maingat na pagpo-punch po sa POS para at least eksakto po yung mai-input natin dun sa POS. So another thing, syempre po sa pharmacy din po, it's a mortal sin din po na magka-wrong dispensing. So syempre kailangan i-check po natin yung quantities ng mga i-dispense nating medicine. Usually po kasi dun nanggagaling. Minsan akala natin ang binili ni customer is 10 pieces, ang nakuha natin is 20 pieces pala. Yun. So, yun din po. Doon din minsan nanggagaling ang mga variances po. So, kailangan po ng maging maingat, maging, kumbaga, makapagbigay tayo ng fast service, pero accurate po. Para at least maiwasan po yung mga variances na ito. Pero alam mo, tama din si Ma'am dyan, no, Miss Donna, kasi yung mga variances na yan, talagang mortal sin ito. Dahil usually, ito ang nagiging sakit sa ulo ng mga franchises. Actually, hindi lang doon sa maling dispensing, but pati na rin doon sa mga nawawalang items. No? So alam naman natin yan, no? May mga items na nawawala. So alam naman din natin na nag-invest ang mga franchises dito. Kaya nga po, napakaganda ng programa ng auto-replenishment dahil ang stock analyst from the headquarters will be involved to ensure na kung ito ang dinispatch ay yan din dapat ang inyong ma-receive kasi minsan po ay hindi na e-encode. Ano po? May mga pangyayari pong ganito. Ano po? Minsan ay hindi na e-encode ng mga nag-receive. Ano po? So mawawala na yung item kasi hindi na encode. So of course, kung may mga ganyang variances, si stock analyst will call the attention not just the pharmacist but also the owner, the store owner, the franchises. Ano po? Kaya napaka-importante ng auto-replenish program po natin, no? Miss Donna? So, meron pa po ba tayong questions? So, kindly send We still have question from Sir Efricor. Kung may variance po na nai-report sa inyo at need na makorek sa system, gaano katagal po ang commitment time para ma-resolve? That's a very good question, Sir Efricor. Ano po? Katulad nga po ng na-mention po natin kanina, ano po? On a daily basis, si stock analyst will truly monitor the system and of course will coordinate with the pharmacist para kung may mga variances po na ganito. Let's say for example ay may pagkukulang si pharmacist sa pag-encode ng item or may namaling punch doon si pharmacist on a store level, ay mai-correct po agad natin ito sa system. Dapat on a daily basis kasi po si stock analyst ay nag-monitor kung ano ang i-replenish po doon sa inyong inventory. We have a question from Sir Nino Garcia. Ma'am, inform ko lang po na may mga instances na magkaiba yung expiry ng actual item versus a stock sheet. Kapag ganun po, ano po ang susundin namin? Yung nasa actual item po dapat sa. Tama ka dyan, Sir Nino, yung nasa actual item po ang ating susundin pagdating po dyan. Kaya nga po napaka-importante na si pharmacist ang mag-encode talaga sa POS noong ating mga nare-receive na item. Ano po? Alright. Sabi ni Sir Nino, meron din kami experience last time yung delivery namin hindi tugma yung stock sheets or more likely hindi updated yung stock sheet.
Kapag ganun po naman encode yung items na dumating kasi wala kaming copy ng details sa stock sheets. Yeah, usually po yung mga merong konting differences on the stock sheets yung tinitignan natin, yung naka-shared drive po natin, no? That's why basically, of course, we have the stock sheets. You also have your sales order and the actual item. Ano po, ang pinaka titignan talaga natin ay kung ano yung nasa sales order at saka yung actual item. Ano po, kasi ang singilan naman po sa inyo ay naka-base doon sa sales order. Tama ba yung nasa sales order versus sa actual item bago tayo mag-POS encoding. May question si Sir Balahad JJ, may delivery receipt po ba na maiiwan sa store or is it all based on what is on the computer system auto-rep? Sir J. Balahajay, same pa rin po tayo ng proseso ng delivery. Ano po, meron pa rin po maiiwan sa inyong resibo. Ang nabago lang talaga with the auto-replenishment program is the stock analyst. You will have a dedicated stock analyst to ensure na meron kayong laging stocks ng generics medicine at nare-replenish ito on a day-to-day and on delivery on a weekly basis or bi-monthly. Ano po? To add to that, Sir J, kailangan po talaga, meron po talagang nai-issue yung sales orders or yung delivery receipt nga po na tinatawag natin sa store because it is one of the kumbaga hinahanap din po yun ni FDA during audit. So kailangan ay nakakompile po yun sa store. So lahat po ng sales orders or delivery receipt na marireceive ninyo ay kailangan naka-file po sa isang folder for surprise audits po ni FDA. Alright, okay. May question si Sir Nino, hindi po kami maka-encode kasi wala pa po yung stock sheet na updated sa Google Drive. I believe na sila Sir Nino yung naapektuhan doon sa pag-down ng system for the Google Drive. Ano po? Sir Nino, we're actually already fixing, our IT team are already fixing that one. Ano po? In the meantime, habang hindi pa gumagana po yung inyong Google Drive, yung shared Google Drive sa inyo, we already informed the IT and the accounting team to email it na lamang for the meantime habang inaayos po yung ating shared drive para makareceive na po kayo agad ng ating stock sheets. Ano po, Ms. Donna? Yes, sir. It was already communicated po. Inasikaso na po natin yan kanina pa. Kasi I know na meron nga pong mga franchisees na magtatanong regarding that. Okay, thank you so much for that. And of course, we have question from Samsung. Pwede po ba mag-request ng early or urgent deliveries order na hindi under ng auto-replenishment category? Kasi po normally kapag nag-order kami, 2 weeks po ang waiting time bago ma-deliver ang orders namin. Wala po bang way para mas maging mabilis ang delivery? Well, ang kagandahan nga po nitong ating auto-replenishment, ano po, dahil pag nag-set na tayo ng auto-replenishment, Ms. Donna, ano po, and our franchisees, this time kapag na-enroll na natin lahat ang ating allocations, on a weekly basis or bi-monthly basis, automatic po, mas mabilis na ang delivery at mas mabilis na ang inyong marireceive ang inyong item. Kasi po ahead of time, the reason why we have the auto-replenishment program, because ahead of time yung allocation po na inyong isinet, no? Nakaabang na po yan kung ano man yung mababawas, automatic on your next delivery ay kasama siya or pasok siya doon sa delivery. Actually, kahit hindi kayo mag-order, which is hindi na po natin kailangan mag-order kung auto-replenishment for generics, automatic po ay darating po ito. Yan po ang kagandahan ng ating auto-replenishment. Sabi ni Samsung, yung not under auto-replenishment daw na items, Miss Donna. Okay, for those not under auto-replenishment, meron pa rin po tayong lead time for that. So doon po siya kasi papasok sa ating regular deliveries. So we have lead time for from the ordering cutoff until the deliveries po. Okay, while we are waiting for other questions, ano po, hindi lang naisama natin sa ating slides kanina, Ms. Donna. One of the advantages of auto-replenishment, of course, meron tayo ngayong mga bagong items na under IS. Ano po, when we say under IS, ito yung mga items natin na for consignment na i-offer sa mga store. Ibig sabihin, dahil consignment po ito, no, Ms. Donna, hindi sila kailangang mag-invest agad, no, ahead of
pagdating ng item. Ibig sabihin, itong mga IS natin ay pwedeng mapasa inyo for 3 months. And kung ano lang yung inyong mabenta, ay yun lang din ang inyong babayaran sa headquarters. Ano po? Paalala lamang po, dahil itong mga items na ito ay na-consignment sa inyo, iwasan lamang po natin na mapipe or ma-damage ang item. I would advise kung meron tayong mga items na for consignment at let's say for example, meron kayong allocation na 4 na kahon, pwede namang isang kahon lang ang i-display natin or 2 kahon, medyo itabi muna natin yung the other items para maiwasan ang pagka-damage. Kasi after 3 months po, at sa palagay nyo ay hindi naman nag-move ng or hindi kailangan nyo, ito lang allocation ko, isang kahon lang, 2 kahon lang, yung excess of the for consignment item ay ipo-pull out po namin sa inyo. Ano po? Yan. Ang Ang kagandahan kailangan din din po nitong consignment. consignment products na ito ay ino-offer lang po ito sa mga franchisees under the auto replenishment program. So makaka-ensure po tayo na lahat po na naka-enroll under auto replenishment ay top priority pagdating sa consignment goods po. So yun po yung mga perks natin as member as part of the auto replenishment program. And also to add to that, Ms. Donna, no, after the incubation period with the auto replenishment, no, magkakaroon tayo na meron tayong mga tinatawag na rebates promo or rebates program for those franchisees na may auto replenishment. May question lang tayo from Ms. Seni Mayokdan. Bago ma-roll out ang auto replenish, ipapacheck ko po muna sa franchisees yung allocation form para ma-review po namin. Naturally po, Ms. Seni, kailangan po talagang ma-check ng franchises muna yan. Bago po kayo, kailangan kayo po muna ng dalawa ni franchises ang mag-align. Ano po? Bago tayo makipag coordinate with our stock analyst when it comes to allocations. All right? Sabi ni Sir Mark Jonuel Duaves, ano po yung mga drugs for consignment? Sir Mark, ang mga for consignment po natin ay mga iba-ibang items po ito from different manufacturers. Ano po? Meron tayong mga items na naka-generics at meron tayong mga items na branded items pagdating po sa consignment. Also, meron din tayong mga items na parating na mga personal care items that are also for consignment. Okay. We have question from Sir J. Balahadjay. How many stores does one SA take care of? So meron po per branch ay meron po kayong isang dedicated na SA. So meron po kayong sariling stock analyst na makikipag-coordinate po sa inyo from time to time to ensure na align tayo sa mga allocated quantities. Yun nga, kung meron pong mga for adjustments or anything po na gusto nyong itanong kay stock analyst natin. So meron po kayong sariling stock analyst sa bawat store. Sabi ni Ma'am Zenny, pwede po bang hindi mag-enroll sa auto replenishment program? Optional po ba ito? Ma'am Zenny, lahat po ng ValueMed ay mag-auto replenishment na po tayo. Ano po? Ito po kasi that's why nagsimula na tayo for auto replenishment para sa ganun ay maiwasan natin ang mga issues ng mga kulang na items sa store. Ito ay ginagawa natin para maging successful po ang store at ma-ensure natin na may mga inventory kayo lagi. Dahil kung wala tayong inventory ng generics, ay wala rin po tayong maibibenta. So lahat po talaga ay mag-under na ng auto replenishment program. That's why kung maaari po ay maipasa na po natin ang inyong mga items na ipapasok for auto replenishment, yung ating mga yung mga allocations rather for our auto replenishment. Kaanino po kami magre-request ng auto replenishment form? Ito po ay ilalagay natin sa isang Google Drive. Ipapadala po namin ito sa inyo. I-chat blast po natin. Ilang weeks ang cycle ng consignment? Sabi ni Sir Dennis, ang consignment po natin ay 3 buwan. 3 months po yan sa inyo. Ang items po na yan ay 3 buwan po sa inyo maglalagay itong item as consignment po natin.
Alright, meron pa po ba tayong pahabol na katanungan? Miss Donna, baka may pumapasok dyan sa'yo na questions. Sabi ni Samsung, clarify ko lang po, anytime pwede po magbago ang quantity ng auto-replenishment item kasi hindi naman po monthly same ang demand. Tama po kayo, katulad nga po ng na-mention po natin kanina. Ano po, kung meron kayong gustong i-adjust or meron kayong nais i-adjust na items doon sa inyong auto-replenishment program, fill up lang po ulit tayo ng allocation form at ipapasa po natin yan kay stock analyst para po maayos natin or mai-align namin ang inyong magiging auto-replenishment. If I may suggest po, kung gusto lang naman ninyo ay we should review kasi muna. I mean, kasama po kayo syempre. Kailangan po muna nating i-review if you wanted on a monthly basis or bi-weekly po kung gusto niyo magpalit or magpalit ng allocated quantities para at least lang ay hindi po tayo weekly na magde-decide po na magpalit. Yun. So, yun nga po, yun, dun nga ulit papasok yung collaboration na tinatawag natin. So, parang mas applicable po kasi yung on a monthly basis kung gusto lang naman po ninyo para at least ay maset natin next month if you wanted to lessen po yung quantity nito, yung allocated quantity for this item kasi medyo humina siya lately. So, yun, pwede po on a monthly basis. Alright, any other clarifications po or any questions? Para po dun sa mga okay na, can I get a thumbs up? Or dun sa mga may gusto pa pong iklaro, pwede po kayong magbigay ng inyong katanungan sa chat box po natin. More of monthly po ang ating changing ng allocation. Ano po? Kasi po pag nag-weekly tayo ay kasi nag-set na po kasi ang stock analyst on a weekly on ng allocations po ninyo. Ano po? So hindi po kasi siya makakapagbago agad ng allocation on a weekly basis kasi kumbaga parating pa lang sa inyo yung item na i-replenish tapos babaguhin po natin so hindi po tayo mag-align. So ang tama po talagang realignment for new allocation is going to be on a monthly basis po. Masyado pong maiksi kasi ang weekly basis na changing of allocations. But if you are under incubation program or yung lalo na to sa ating mga kakastart pa lang na mga store, yung mag-uumpisa pa lang, incubation program po kasi will last for 3 months. Actually, it's just very short po. So doon maaaral kasi natin kung ano ba talagang allocation ang isi-set natin for this certain list po, yung nasa list natin. Doon mas mare-review natin. So kung ano lang po yung kung pasok doon po sa incubation program natin for 3 months. Ayan. So maaaral po natin doon kung ano talaga yung final allocated quantities po na isi-set natin for that certain medicine. Okay, in connection to that, Miss Donna, no, may question dito si Sir Mark Duaves. Para po sa magsisimula pa lang, may 3 months pa po ba kami na hindi mo na mag-auto-replenish? Sir Mark, to clarify on that, ano po, yung inyong initial stocks na marireceive, yun po ang inyong unang basis for the first 3 months, ang unang basis ng inyong allocation. Yun po yung naset na allocation agad sa inyo under incubation period of 3 months. Pagkatapos po ang 3 months, let's say for example, yung inyong initial stocks, no, meron kayong gustong i-adjust. Itong certain item na to, medyo mabagal, bababa ko yung allocation. Itong certain item na to, mabilis, tataasan ko yung allocation. Pagkatapos po ng incubation period, doon pa lang po tayo magsaset. But automatically, pagsimula pa lang po ninyo, yung inyo pong IS, yun na po mismo ang inyong allocation for auto-replenishment. Kasi hindi pa po natin na-identify kung gaano po talaga kabagal or kabilis ang takbo ng isang item para po dun sa nag-i-incubation pa lamang. Okay, so we have a question from Miss Annabel Medillo. Kailan po mag-start ang incubation period? So,
ang tinatawag po kasi nating incubation period is yung first 3 months po ng ating operations. So yun po yung incubation period. Kasi syempre nagsa-start pa lang po tayo, nag-e-explore pa kung ano yung yun sa area natin, ano ang mabibenta doon, ano ang hinahanap. So that's what we call the incubation period po. And then, kailan po kami magkakaroon ng ordering portal? So, actually, we can send na po, magpapasend na lang po kami ng links po para at least makapag-sign up na po tayo, para makapag-browse na po kayo sa portal, maka-plan ahead na po kung ano po yung mga o-orderin natin. At least, hindi po tayo nagmamadali bago po kayo makapag-open. Okay, just to correct lang with the incubation program, ano po, meron tayong mga incubation program, please lang po dun sa mga nagsisimula pa lamang, makipag-actively communicate po tayo sa ating mga coordinators and operations para sa ganun kung kayo po ay under incubation period ng 3 months ay meron kayong mga nais idagdag na activities or any marketing support that you wanted to, pwede po kayo makipag-business development meeting sa ating operations. Okay, may question si Sir Gian. Can we choose the medicines na pwedeng i-auto-replenish gaya ng cardio medicines? Yung mga slow-moving medicines like collagen, etc. ay pwedeng as requested na lamang po. Sir Gian, ano po? Lahat po kasi ng ating generics medicine ay pumapasok as auto-replenish. Nagkakaiba-iba lamang po yan based on the allocation. Let's say for example, kayo ay may isang particular na gamot na medyo mabagal ang movement, no? So basically, yan ay ang allocation niyan ay 1. Let's say for example, 1 bottle or 1 box. Ano po? Yung mga medyo mabibilis ang benta, yan yung lalagyan natin ng mas matataas na allocations. Ano po? Kasi to ensure na may kumpleto pa rin po kayong set ng generics medicine sa inyong store. Kasi po ay hindi naman po natin malaman kung may araw na biglang maghahanap ng ganitong particular item. So dapat nandun pa rin po yan sa inyong store. Kung let's say for example, naiisip natin na naku mabagal ito, tanggalin ko na to sa auto-replenish. Dapat meron pa rin po tayong allocation kahit isa lang. 1 allocation lang po. Ano po? Maraming salamat din po, Sir Gian Europa. Meron pa po ba tayong katanungan? Any clarifications po? Can I get a thumbs up kung okay na po tayo? So we can maraming salamat po. Thank you so much, Sir Gian, Sir Efricor, Miss Joanna, Sir Mark Duovis, Ma'am Zenny. Thank you so much for the thumbs up, everyone. So I guess klaro naman po ang ating auto-replenishment. No? This is going to be very, very successful, especially po no, kung tayo ay laging may open collaboration and communication with our stock analysts. That's all for today. Maraming salamat po. Kung kayo po ay merong katanungan pa, of course, ang ating mga chat, ang ating mga group chat ay open sa mga pahabol po nating question. Of course, you can always count on our operations manager, Miss Donna, kung kayo po ay merong mga any business development meeting or any clarifications pa po. Once again, this is Angela Miranda, your senior business consultant. And this is Donna Atole, your operations manager. Have a wonderful day, everyone. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.